Mas nakilala nyo po ang UNTV News and Rescue sa mga pagresponde sa mga aksidente sa kalsada. Pero alam nyo po ba na isa po sa serbisyong ibinibigay po ng News and Rescue ay ang paghahatid ng mga pasyente mula sa bahay papunta sa ospital o yung tinatawag na patient conduction. Hello po. Apo, dito na po kayo? Opo, dito na po kami. Saan po? Hindi siya makatayo. Check po muna namin, ma'am. Saan po siya? Dito na si sir. Ano pong pangalan? Friend po, sa UNTV po kami. Ay, Gandang araw po. so hindi po na makatayo. Opo. Check-in kayo, ma'am. Kung ano. Saan po ang masakit niyo po? Dito? Kaliwa. Yung pong natapilok. Ayun. Hindi niyo po mailakad. Masakit. Nalagyan niyo po ng yelo. Anong oras po kahapon? Kung po mga 3:30, ganun. So ano na, 24 hours na. No. Mahigit. Ayos po siya kahapon. Ah. Pero today hindi rin. Po. Saan po yung masakit po? Dito? Nilagyan nyo ng ano. Ang nangyari pala dun sa matanda is nadula siya dun sa bahay nila. Natapilok yung matanda. So magayong kanyang kaliwang paa. Yun. Pero ang iniinda niyang masakit yung kanyang balakang. Dahil dun sa pagkakadulas, tumama yung balakang, namamaga din yung kanyang kaliwang paa. Bale, ano po nararamdaman nyo ngayon? Masakit po ba ito? Alin po ang mas masakit? Ito o dito sa paa? Ito po ang masakit. Nung natapilok po kayo, alin po ang unang tumama? Pagbagsak nyo, itong tuhod. Tapos sumunod po ito. Dito po, hindi nyo na itukod dito. Yung braso nyo. Itong tumama. So yung sakit po niya, nanay, gumagapang po ba? Saan pong area? Ituro nyo nga po. Saan po nang gagaling dito? Papunta doon. Ano po yung sakit niya? Parang makirot po ba? Parang may nakadagan. Sakit? Makirot. Opo. Kung i-rate natin sa yung sakit, 1 to 10. 10. 10 po yung pinakamasakit. So continuous po yung sakit, hindi po nawawala. After nyo pong matapilok, sumakit na. So, in-assess namin, chinek namin yung masakit sa kanya, tapos kinuha namin yung vital sign. Hindi po kayo nahihilo, masusuka, maduduwal, hindi po. 120/80. Not bad. Ano po yung huling yung BP niya? Parang mga Ganun din. Kumusta po yung paghinga niya? Hindi kayo nahirapan mamaya. Naigagalaw niyo po ito, daliri sa paa. Galaw niyo nga po. Naigagalaw. Yan. Ito, nararamdaman niyo. Okay. Dito po, parang masakit. Ito lang. Dito. Itaas niyo po yung kamay niyo. Kaliwa. Ayan. Sunod yung kanan. Ayan. Sige po, okay na po.
Kailangan pong ma-assess kasi yung kalagayan ng pasyente, yung pain na nararamdaman niya, kung konektado ba dun sa ibang parte ng katawan. Dito po, hindi tumama ito. Yung tiyan niya. Hindi po tumama. Pagka ito, check natin na masakit po. Ito. Dito masakit. Yan. Pagka diniinan, masakit. Pag tinanggal, dito po. Pagka nirab, Hindi masyado. dito po. Dito. So dito po, ito masakit. Yan. Hindi po siya nakakalakad. Hindi nyo na itatapak. Hindi kayo nakakalakad, hindi nakatayo. Minsan kaya niyang tumayo. Tapos upo. Pero hindi niya na... Kagabi, nakapag-CR pa kami. Na-drag niya pa yung... Pero ngayon po, ayaw na daw tumayo. Kasi mas ininda na ito. Hindi, kaya pong umangat pa. Iyan natin ito. Kaya po iangat yung pit niya. Para yan ako lang po itong damit. Ayan. Sige po, konti pa po. Ayan. Hindi, okay na po yan. Ito po ano ko po, tingnan nyo kung masakit. Masakit po dito. 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 Pag gumagapang po yung sakit po pupunta ron. Dito yung palagi mong hawak, ma'am. Ito po, ito. Yan. Ito masakit. Kaya yung iunat? Hindi na po masakit to. Pero pagka diniinan, hindi na po sumasakit. Dito po. Eto. Ito po, masakit po ito. Ito. Ito po. Kunti. Ito talaga mas masakit. Dito po. Hika lang po kayo. Sige po, ano lang ako kayo. Ang naging crucial sa amin doon yung lipat namin siya kanya sa stretcher. Kasi masakit yung kanyang balakang, so nahirapan kami. So hindi namin pwedeng basta hawakan. So naglagay kami ng binder, pelvic binder dun sa balakang. Higpit po ako hinga malalim po, hinga malalim. Ayan, sige po, okay na. Ayan. Ang pelvic binder, inilalagay po namin dun sa injury ng pasyente kung saan may masakit para mabawasan po yung pain at the same time ma-comfort po yung pasyente para pag lipat po namin dun sa stretcher is malilesen yung pain na nararamdaman. At the same time, maiingatan yung injury. Hindi na lumala pa. Na ano po, na-comfort po nung nilagyan natin ito. Na-comfort po ba? Hindi nyo kaya maglakad doon? Oo, ano, masakit dyan. Nandun yung pain niya sa may bewa.
Huwag niyo po pag di kaya, babalik natin. Ihiga na uli namin kayo. Ano po? Ako baka lalong, higa na lang po. Sige, ayan na oh. Yan. Okay na eh. Alalay na lang ulit paghiga. Ito, bubuhatin na lang namin kayo. Hawakan namin yung kumot. 1, 2, 3. Di ba? 1, 2, 3. Taas mo pa dyan sa'yo. Sige, yan. Okay na. So, naging crucial sa amin yun, yung paglipat sa kanya mula dun sa higaan, papunta dun sa stretcher. So, inabot kami ng 1 oras. Ito po, kaya nyo iangat. Yan. 1, 2, 3. Isa po sa kino-consider po yun, yung proper na lifting and moving dun sa pasyente. O kasi baka madagdagan pa yung injury ng pasyente. Baka dun sa maling pagbuhat, maling pag-transfer, so maaaring makompromise yung injury ng pasyente. Maaaring madagdagan pa. Ito po ng vitals. Ito ko lang po yung vitals. Check po ulit natin. 120/70. Normal pa rin. Di pa ka nahirapan huminga. Ay. Kapag po pinag-usapan ang Baguio, alam natin agad na yan ay pabundok at meron niyang mga kalsadang matarik, meron niyang mga hagdan na masisikip. Kaya naman saksihan natin at alamin niyo po kung ano yung naging experience ng mga kasama sa UNTV News and Rescue team ng Baguio kung paano po nila ipinatient transport ang isang pasyente papunta sa kanilang mga dapat na mapuntahan. So habang binubuhat ng dalawang responder yung pasyente, nininervyos ako kasi matirik yung daan. So, change the dito. Yung patient transport natin na itinawag ng City Disaster Risk Reduction Management Council ay gabi kasi yon. So gabi na itawag sa atin na nagre-request ng patient transport ang isang residente ng Happy Homes kung saan ang kanilang nanay or ina mismo ay nag-slurred speech. So, ang possibility ay ma-stroke yung kanilang mother na may experience ng ganon. Maaga siyang natulog. Tapos ngayon, nag-doorbell yung kapatid ko kasi nakalampay yung lead. Then paglabas niya, ganun na. Tumayo po siya. Oo. Tapos, nung tumayo po siya, anong nangyari? Ayun, parang na-outbalance na. Then yung sa yung speech niya. Yun na po yung lecture na. Pagdating namin doon, na-assess namin naman yung patient and agad-agad naman namin siyang nakita na possible nga itong magkaroon ng stroke. Actually, madami akong natutunan dun sa gabing yun eh. So usually kasi kapag gabi kami natatawagan ng CDRMO dahil yun naman ang duty namin. And sa pagkakataong yun, katatapos lang ng ulan. Pumunta kami doon, not asking kung ano yung lugar, kung yung Happy Homes ba ay matirik dahil dito sa Baguio. Ang mostly naman na makikita natin ay masisikip yung daan at matitirik. So pagdating namin, ina-expect na namin yun na isa sa magiging challenges namin. So pagdating namin doon, kabadong-kabado ako kasi nung tinatransport na namin si mother, yung patient, 90 kilos kasi siya. So, hindi na siya makalakad dahil nahihilo.
Tol, ganda na. Pag kayo magagaling, mabigat sila nila. Sabihin nyo pag kailangan ng rest. Rest. Alalay. Alalay, Tol. So ang isang challenge doon, despite na ganun po yung mga terrain natin doon, kailangan namin siyang i-backboard para madala namin siya sa hospital. So habang binabaybay namin yung daan, madilim. Tol, huwag ka dito. Hindi pa nakababa dito. Tol, kabila. Tol, kabila. Ulo mo na. Okay, sige. Diyan. Diyan. Una, dalawa kayo dyan pala. Sorry. Relax. Kailangan ba mag-relax? Okay, galang. Tulong. Okay. Relax. Bila, change position tayo, Tol. Saglit lang. Hindi kaya ng ilaw ng bawat responder kasi yung daan, isang tao lang ang pwedeng dumaan. So habang binubuhat ng dalawang responder yung pasyente, nininervyos ako kasi matirik yung daan. So bawat step, kailangan sabay silang dalawa. Tol, madilim ha. So yung isang step, dahan-dahan, iikot hanggang sa pababa. Hindi pwedeng maging tatlo. Kasi kapag maging tatlo, mahuhulog yung nasa gilid. Kaya takot na takot ako kasi what if may madulas? Diretsyong babagsak ang pasyente kasama ng responder sa baba mismo. Kaya isa yon sa kinakatakot ko. Pangalawa, mabigat si patient, may possibility na may makakalas ng kamay. So, kailangan dahan-dahan talaga. And alam ko, ramdam ko, malamig ang panahon, pero tumutulo ang pawis ng mga kasama. So, kailangan magkaroon tayo ng another shifting kung paano po natin madadala si patient sa susunod na kilometro. Nay, kamusta kayo, Nay? Tutulog kayo, Nay? Hindi na panaanto kayo, Nay? Hindi naman po. Tapos yun. Seconds. 3 seconds. Heads up. Si Charlene order counts. Heads up. Go. Iba yung pakiramdam na as rescuer, sa simpleng pagbubuhat, sa simpleng pagdadala ng mga pasyente, papunta lang sa ospital, madala mo lang sila doon, maibsan ng kaunti yung nararamdaman nila. Para ka na ring doktor, yung pakiramdam mo. Kasi yung tulong na hindi mo na ibibigay sa lahat, pwede mong magawa o pwede mong Kasi ako gusto ko talaga maging doktor Kasi gusto kong tumulong. Kaya lang, hindi pinagkaloob. So,
sa ibang paraan nangyari. So yung ganong pagkakataon, para ko na ring naramdaman na nakatulong ako sa ibang paraan, pero yung pagtulong na yon ay isang bagay na maipagmamalaki ko na sabihin na nating isang pangarap na natupad para sa akin. Go, 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 go. Yung likod, anak. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver at isa po sa maibibigay naming payo kung kayo po ay may pasyente sa bahay na dinadala po sa ospital, mas maganda po na makapagbigay agad tayo ng schedule kasi yung mga check-up naman po ay scheduled po yan para nabibigyan din tayo ng assistance ng mga ambulance service kagaya po ng UNTV News and Rescue. Sa pamamagitan po kasi noon, mas maaga pong nakakapagbigay ng allotment ng oras ang mga responders dun sa mga pasyente na kailangan i-transport mula sa bahay papunta sa ospital. Hindi po tayo nagkakaroon ng problema minsan sa scheduling kapag po agaran yung pagbibigay ng information na meron pong pasyente. So bukod na po dyan, kung yan po ay emergency. Pero yung mga check-up, yung mga schedule ng laboratory, napakahalaga po na maaga nating ma-request, maaga nating masabi sa mga rescue, sa mga ambulance service yung ating pong schedule para mas mabilis pong madala yung ating mahal sa buhay at ma-check up po ng mga doktor sa mga ospital. At sana po sa susunod na linggo, samahan niyo uli kami. Matuto tayo ng iba't ibang paghahanda sa disaster at ng mga first aid. At kagaya po niyan, pinaghahandaan natin ng iba't ibang sakuna. Maganda pong nakakapanood tayo ng mga ganitong content para tayo po ay natututo ng mga iba't ibang pamamaraan upang tayo po ay maging ligtas. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.